Bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan! Hooray! Sa inyong lahat mga kwentuhan, Happy Women's Month o maligayang buwan ng mga kababaihan! Yes! Happy National Women's Month sa lahat ng mga kapwa ko, Eva. Hashtag, Eva, iba ka talaga! Wow. Ang episode po na ito. Sige na. Ang episode po na ito ay hatid sa inyo ng Pamahalang Panlalawigan ng Palawan sa pamumuno ni Governor Dennis M. Socrates. At syempre partner, para mas pasayahin yung episode natin ngayon dahil buwan mo to, araw mo to, ikaw na to. So, alis na ako. Sige, magpapa-quiz din muna tayo. Diba? Magpapa-games muna tayo sa ating mga kakwentuhan. Susukatin natin yung kanilang galing sa larangan ng patalinuhan. Hindi naman. Pabilisan or may natatandaan pa sila. Yung sa mga tanong natin na related, no? O may kinalaman doon sa ating mga kababaihan. Okay, watch this. Magbigay ng pangalan ng isang babaeng bayani ng Pilipinas. Gabriela Silang! Gabriela Silang. Correct. Okay, correct. Sports. Heidi Diaz. Correct. Presidente o Pangulo ng Pilipinas. Corazon Aquino. Okay, correct. Ang babaeng department head sa provincial government. And... Correct. Yes, that's right mga kakwentuhan. May 10 department heads dito sa Provincial Government of Palawan. And it only goes to show that here in the Provincial Government of Palawan, we provide equal opportunity para sa mga kababaihan o pantay na oportunidad para sa mga kababaihan. So walang pwedeng lumamang. Dapat Yes, pantay. And That's almost right, half nga eh. Almost half ng mga department heads natin dito sa Pamahalang Palalawigan, mga kababaihan. Oh, that's nice, Nakaka-proud naman talaga. And mapalad tayo, partner, dahil makakasama natin ang isa sa mga magagaling, aktibo at very passionate na department head. Sino kaya siya? Bigyan mo naman sila ng clue, partner. I'm very excited sa kaliwat ka ng kabisihan. Siyempre, I'm glad na makasama natin ngayon. Ninang Potwe. Ninang partner. For the information of everyone, she is a registered social worker by profession and ranked 3rd place in the 1995 licensure examination. Nakakalula for social naman workers. yan. She also received 1995. several awards and recognitions as Outstanding Social Workers of the Philippines in the social LGU category. Wow. Last 2021, Ninang, tama, no? Last 2021. So, many to mention, huwag na natin isa-isahin pa. So, please welcome our special guest for this afternoon, today. Please welcome PSWDO Abigail Ablania. Yan, magandang hapon sa inyo lahat. Miss Chini and of course my beloved na anak, Cyrus. So, ang pinaka-ano natin ngayon, Chino, you're wearing violet, you're wearing purple. Ang background natin ay purple. So, ang tanong ni Abby, bakit meron tayong Women's Month? Anong pinaka-purpose? Why we are celebrating the National Women's Tsaka Month? partner, may mga nagtatanong sa akin na mga kalalakihan naman, bakit daw walang men's month? Medyo unfair sa amin yun. Actually, nakakagulat din ito tanong, dahil bakit walang Men's Month? Alam naman natin na ang Women's Month ay sineselebra kada Marso to give recognition and to reflect on the successes, achievements of our women. So, ito ay naka-align din sa international celebration na every March 8. Wow. We give recognition dun sa contributions and achievements of the women. So, base pa rin, of course, since time immemorial, ay ang mga kalalakihan talaga ay deemed very powerful. Kaya nga, itong ating pagsasagawa ng Women's Month
is to give equality among the two genders. That's Yan nga, dahil alam naman natin that we have a patriarchal society na male-dominated. Kaya mas pinapaigting natin itong pagse-celebrate ng Women's Month sa mga batas na ipasa. And of course, kaya walang Men's Month. Kasi, to answer the question, kumbaga nasa rulok na society na tinitiwan na ang men as strong, powerful. totoo po yan. And kaya nga tayo nagkaroon ng Magna Carta on women dahil to also recognize and push for the gender equality. At saka when we talk about the family compositions or structure ng kasi syempre the man or kami mga kanilapihan na parang head of the family. So kumbaga pag sa pamilya pa lang patriarchal na eh. Hindi pwede yung mother yung so dapat yung mga kalalakihan. Pero binabasag na natin yung ganyang ideology ngayon. Okay, sige. Dictated upon the norm ng society, pero syempre, kaya nga nitong mga sa social welfare, kung makikita nyo yung Pantawid Pamilyang Pilipina program, ang hinahanap na i-enroll as beneficiary are the mothers. Although we give recognition as the household head, yung mga father. Pero this time, ang ini-enroll is the women or the mothers or the most responsible adult in the family. So tama yun, binabasag na natin yung ating pananaw na puro kalalakihan, household head, ang dapat lamang binibigyan ng recognition doon sa pagbuo ng ating pamilya. Ma'am Abby, in your own perspective, yung mga batas na ito, for the longest time, syempre, ini-enjoy na natin yun. So, kayo po, I mean, as social worker, bilang isang mapagkalingang lingkod bayan dito sa Palawan, paano natin nakikita itong kagandahan ng mga batas na ito para sa kapakanan ng mga kababaihan, especially ng mga kalawenya? Yes, itong batas natin, nandiyan na yan, di ba, for quite some time. Ang ating challenge lang talaga is yung full implementation. Yes. Ibig sabihin, pagka in-implement, kailangan meron ding monitoring on how efficient, how effective is the law. Oo. We continuously advocate yung mga batas nito. Yes, that's right. Para, of course, mabigyan pa rin ng karapatan yung ating mga kababaihan. Malaman nila kung ano yung mga karapatan nila. Nang sa ganon, sila ay makapag-report ng tama, sino pa yung lalapitan. At yan pa rin ay patuloy na malaking challenge dito sa ating probinsya. Sabi ko nga maganda ito ang ating mga ginagawang mga advokasya, lalo higit yung ating pagpapalaganap ng mga usapin sa pamamagitan ng radyo. Kasi ang radyo pa din is the very basic na way of reaching out dun sa ating mga communities and far-flung barangays. Although we have yung social media, iba pa rin yung sinasabi natin na may access doon sa mga usapin o sa mga batas tungkol sa mga kababaihan. Especially those far-flung areas. Yeah. Kasi sa Palawan, kasi sabi natin, we are considered as GIDA areas. Yeah. Diba? Geographic Isolated Disadvantage. So may mga areas pa rin po talaga na hirap yung access. Yes. At kailangan to na maipaabot sa ating mga kababayang Palawenya. Yung mga batas na ito, yung mga inisyatibo na ito. Diba? Marami na tayong magagandang batas in place po like the RA 11313, yung Safe Spaces Act, and then meron din po tayong anti-vowsy law. So ngayon, pag-usapan natin, Ma'am Abby, itong mga batas na ito, itong mga programa na ito, napakaganda, na isinusulong natin ang kapakanan. Meron isang programa ang ating provincial government, of course, sa pangunguna yan ng ating PSWD, ang Luwalhati Women's Center. So, ang Luwalhati Women's Center natin, we cater doon sa mga kababaihan, mga batang babae na biktima ng pang-aabuso, ng violence, ng trafficking against persons na kung saan sineshelter natin temporarily dahil na iniiwas o nilalayo natin sila sa mga alleged perpetrators nila. They are being, kumbaga, provided with residential care,
or temporary shelter, psychosocial support services, meantime na wala sila sa kanilang mga pamilya. Ang Luwalhati Women's Center natin sa ngayon ay merong 23 o 23 na mga kababaihan. 18 of them are victims of abuse and violence. Ang isa ay child at risk, meaning siya ay out of school youth na medyo na nilihis ng landas. At ang isa naman ay biktima ng trafficking in persons. And the rest, yung tatlo, ay mag-iina. So, yung mga yan ay binibigyan natin pagkalinga at mga interventions na kailangan nila. Mapalad tayo kasi ang ating butihing governor ay talagang sumusuporta sa ating programa, lalo na sa ating mga kababaihan at mga kanilang mga anak. Oo, napakaganda ng Luwalhati Women's Center. So, ma'am, para siyang bahay kalinga. So, kinakalinga yung mga victims, no? Ng mga, ito ba intended for youth lang po? Or Women and their children. women and their children? Okay. Regardless of their ages? Yes. Okay. Actually, yung mga kababayan din natin na mga may ongoing na hearing na halimbawa galing sila ng mga isla, Cuyo, na Coron, na dumadalo ng hearing dito halimbawa sa Puerto Princesa dahil biktima ng pang-abuso or violence, pinapag-stay rin natin, na-accommodate din natin kasi nga wala rin silang pwedeng matuluyan habang sila'y dumadalo ng kanilang court hearing. We've been doing that para rin, syempre hindi lamang para sila matulungan. Of course, gusto rin nating ipakita yung ating pagsuporta sa pakikipaglaban nila doon sa na-violate na karapatan nila bilang kapatid. Opo, nabisita na ako ng Luwalhati Women's Center, especially pag Nutrition Month. Masaya, may mga pa-activity doon yung Nutrition Office. And yung first time ko doon, ma'am, talagang luha-luha po ako. Kasi sabi ko sa kabila ng mga batas that aims to protect the women, may mga naabuso pa rin, may mga nakaranas pa rin ng karahasan, yung some of them within the family pa. So, ito yung sagot po doon sa mga problema o suliranin na kinakaharap nila or kinaharap nila. Nandito ang provincial government, ang Luwalhati Women's Na Center. umaalalay sa kanila. Kasi, imagine mo, kumbaga, inabuso ka na, tapos wala pang mga pasilidad or wala pang mga programa na puprotekta sa kanila. Diba? Could you imagine that? Diba? Parang hirap doon. So, thank you sa provincial government. Of course, isa po yan sa tinututukan ng ating mahal na gobernador, Governor Dennis Sombrales. Kasi hindi maliit na pondo yung kailangan natin dyan, ma'am. Kailangan natin ng malaking pondo dyan. Kasi, pangangailangan yan ng ating mga kababayan. Even po yun sa mga pagkain po nila for everyday. Nasagot na po yun. Provincial government. Malaki talaga ang nilalaan na pondo sa Luwalhati Women's Center. Kasi nga, bukod dun sa pagkain nila sa pang-araw-araw, yung kanilang mga pananamit, yung toiletries nila, yung pagdalo nila sa court hearings. Kaya nga tayo talaga mapalad nga na meron tayong support na nakukuha sa ating pamahalang panlalawigan. Dahil nga hindi biro ang magpalakad at mag-manage ng isang facility. Oo nga po. Well-provided po pala yung mga residente natin doon. Kaya naman, alam mo partner, ang Luwalhati Women's Center na itanghal yan na Model God Learning Hub. Tell us more about that recognition. Yeah. We were recognized as Gender and Development Learning Hub. Isa sa, I think, 8 or 9 na local government units na local learning hub. Kaya hanggang sa ngayon, tayo ay binibisita ng ating mga partners from the barangay council, from the municipal local government units kung saan tinitignan nila yung mga best practices or good practices na pwede nilang i-replicate sa kanila mga anak ko. Dito sila nagbe-benchmark. At saka, hindi ka lang nakafocus kasi doon partners let's say, sa mga beneficiary. Hindi ka lang nakafocus kasi doon sa paglalay sa kanila, sa mga pang-araw-araw yung pangailangan. Yung mental health nila. Kaya, very din yun. Kailangan yun eh. Na-experience mo yung ganito. Grabe yung trauma. So, syempre, kailangan nandun din yung programa mo para sa kanila. Yes. Oo, dahil nga may psychosocial support services tayo, we also have hired a psychometrician
At ganun din, meron din tayong existing partnership with the Philippine Mental Health kung saan meron tayong psychological and psychiatric services na doon natin nire-refer yung mga bata or yung mga kababaihan na medyo kailangan ng malalimang psychological intervention, psychotherapy. Very holistic pala, ma'am, yung approach niya dyan. So aside from that partner, partner din ng ating PSWD, ang Gender and Development. Mas isa rin sila sa frontliner natin when it comes to the promotion ng kapakanan ng ating mga kababaihan. So meron po tayong programa, tinatawag natin na CBGAD, Livelihood Enhancing Program. Oo, tama po yan. Dahil sa tulong rin ni Sir Richard Wilson Socrates na binanggit ko nga na ang konsepto sana natin habang ang mga bata ay nasa loob ng Luwalhati Women's Center, yung mga kababaihan natin, even yung isa nating center, yung Bahay Pag-asa Youth Center, ay rehabilitate din natin yung family nila sa labas. Kasi I believe na habang tinutulungan natin yung mga nasa loob ng center, kailangan din nating payabungin, kailangan din nating tulungan yung family and community. Para sa ganun, pag uwi nila, pagbalik nila uli sa community or sa family nila, ay ready to accept them. Hindi na problema ang na naman ang kakainin, masasadlak na naman sa panibagong problema at hindi matitigil yung cycle or yung gulong ng kung ano ba yung mga suliranin ng isang pamilya. Kaya nakakatuwa na 11 ang nagbenepisyo, ang unang batch na nagbenepisyo na nabigyan ng tulong puhunan or ng livelihood assistance mula sa CBGAD, Livelihood Enhancement Program. Nito lamang mga, I think this past 2 weeks, 11 yung nabigyan at 30,000 each. So yung mga magulang na nasa community at yung mga bata naman na edad 18 pataas ay nagbenepisyo mula dito. That is community-based gender and development livelihood program. Grabe. Very sustainable po yung, yung ating programang yan. And interestingly, nabanggit kasi po ni Sir Larson from the Provincial Gender and Development Office na hindi pa rin daw nababasag talaga yung traditional gender roles. Ibig sabihin, in-encourage nila na women sana yung magiging beneficiaries natin. But then, hindi na iwasan sa isang household, may mga lalaki pa ring representatives. Yun daw ay, kasi nandun pa rin tayo sa traditional gender role, but they encourage the community na, yung mga kababaihan naman, para magkaroon sila ng purchasing power, yung, pagdating na sa economic aspect, ay umangat din sila. Tsaka remember, ang mga kababaihan ay kilalang ingat yaman pamilya. Kaya nga, yun yung gusto nating palakasin, di ba? Yung pagbibigay ng recognition at pagsuporta doon sa skill at kakayanan ng isang babae sa pamilya na siya yung nagmamanage ng finance, di ba, ng isang pamilya. So dapat pala every time na may sweldo, i-turn over. Yan naman. Yan ay yung sinumpaan. Turnover kayo Nandun si Mr. Abi. Wala tayong ligtas. Okay. So, ang ganda ng isipin. Kasi kumbaga, syempre, tayo po ay nasa gobyerno, nasa pamahalaan. Kumbaga, ang ating mandato talaga ay tumulong ng may puso. Kasi diba, pwede ka naman tumulong sa iba't ibang mga kamamaraan, pero kasi maging isang social worker, naglalo tigit, ang lagi mong, kumbaga, iisipin mo muna yung iba bago yung sarili mo. Very selfless talaga. Kanina nga, I was in Palawan State University. Ako rin ay naanyayahan na magbigay ng talk doon na sinabi ko nga, ang hirap maging isang social worker. Kasi, di ba, you get to hear yung mga sad stories ng mga kababaihan. Pero hindi ka pwedeng umiyak
sa harapan nila. Kahit na durog na ang puso mo, you are there to listen and support yung kanilang mga gustong iparating sa Ganun pala yan mga ganun na parang eye-opener yan. Kaya alam mo, ngayong Women's Month, busy-busy rin to si Ma'am Abby. Kaliwat ka na ng mga events din ang pinupuntahan nito. Para for women empowerment. At saka nakakatuwa, no? Yung mga partnership, very important din yung mga linkages natin kasi I always believe that we cannot do it alone kasi maganda rin yung tulong na nakukuha natin from other agencies, from other sectors, diba? Kumbaga, nakikita natin yung collective effort ng bawat isa. Maitaguyod lang yung kapakanan ng ating mga kababaihan. And recently pala, nagkaroon tayo ng opening program ng Women's Month dito sa Provincial Government of Palawan. Thank you po sa pamahalang palalawigan kasi nag-enjoy po kami dun sa gandang Juana Chillax to the max. Makakabit ka ba nun, ma'am? Ay, nandoon ako sa Saan ka ba? Nandun kami ni Sir Richard. Sa SM sila, meron sila LCPC, Hellcat Bausi Functionality. And then in the afternoon, yung awarding naman sa Bahay Pag-asa na si Bigat Livelihood Assistance. Naku, talagang si Ma'am Wiwi lang ang pahinga. Pero yun, maraming mga kababaihan dito sa Kapitolyo talagang nag-enjoy doon sa kumbaga gift ng provincial government sa mga kababaihang empleyado. Wait, there's more, no? Magtatagal pa yan hanggang end ng March. Ito nga, makikita natin dito sa location natin, may baratilyo at yan nabigyan ng parang economic opportunity yung mga empleyadong kababaihan para magtinda ng iba't ibang mga items. Para may kita naman, dagdag kita. And at the same time, doon sa opening program, na-enjoy po natin yung naturopathy para sa health and wellness ng mga kababaihan. May libreng gupet, manicure at massage. At saka nakakatuwa rin po dito kasi normally yung mga social workers talaga, halos karamihan po mga babae talaga eh. Parang bibihira lang sa talaga. Kasi when I was in college, isang college kami ng mga BS social work. So lahat halos na kumukuha ng social work. Babae. Innate kasi sa babae yung pag-nurture sa ibang mga tao din. And sa family din. Alright, so napasarap yung kwentuhan natin. Maraming salamat. Pero bago natin bigyan ng pagkakataon na makapagpaalam, pansamantala, ang ating masigasig at mapagmahal na Ma'am Abby, ano muna ang kanyang isang hashtag bago tayo tuluyang magpaalam? Hashtag po for this episode. For this episode, sabi ko nga, limitless opportunities for women because competence has no gender. And babae, sapat ka, at higit pa. Wow! Ang galing naman, ma'am. Napakatalino talaga ng Oo nga. Ang ganda nun, ma'am. Ako naman, hashtag We for Gender Equality, hashtag Inclusive Society. That's right. So, baka di na po ako mag-hashtag kasi nakuha na po. Ano pang laban ho natin? Diba? Siyempre, buwan na makakababaihan niya, ibigay na sa kanila yung hashtag. But anyway, sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa lahat ng mga pwede nating ikwento sa kanila. Dahil umawat kwento ng ating mga ibinibigay sa ating mga kababayang Palawenyo ay kwento ng bawat Palawen. Ako sa inyo pong lahat, maraming salamat. Patuloy niyo pong sundan ang ating official FB page, ang PIO Palawan, ang ating Spotify podcast, Kwento Natin Kwento Palaw. Dahil sa bawat kwento, may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan!